sinigang na hipon kasi nagtira. Hi guys! Welcome to this YouTube channel kung saan lagi kayo ang kita! Ayan, magluluto tayo ng sinigang na hipon. O, di ba, 5 piraso lang kasi it's for me only. Yeah. So, tapos na ako magtrabaho. Not totally tapos, pero ipagluluto natin yung ating sarili ng masarap na sabaw. So, ayan guys, isa ka rin ba sa maswerte sa amo na parang, you know, you have freedom to cook whatever you want. Guys, yun, sa mga nagsasabing masarap ba daw ang buhay dito sa abroad, depende po sa iyo yan, no? Kasi ako, hindi ko iniisip yun kasi lalo pat sanay na ako. Sinanay ko na yung sarili ko kasi ganun din naman. Isipin mo na lang ng mabuti, no? Nagtatrabaho ka sa ibang tao, isipin mo yung nililinis mong bahay, isarili mo lang na bahay. So, katulad sa akin, di ba? Napakaswerte ko kasi ako lang ang tao dito sa bahay every day kasi umuwi sila, kakain na lang ng dinner, and then after that, pahinga sila ng kaunti, and then matutulog na ulit, di ba? And then the next morning, lalayas na ulit sila. Ipag-prepare mo lang ng breakfast, no? Very, very simple. So, yun lang. Katulad ngayon, ipagluluto ko yung sarili ko ng sinigang kasi gusto kong kumain ng masarap na ulam, di ba? Trabaho sa abroad, guys, kailangan mo ng matinding encouragement sa sarili mo, kakayanin mo talaga lahat. Dito mo matutunan yung pagiging independent mo, so paano ka matutong humawak ng sarili mong pera. Ayan. Nasan ko na yung mga mahihirap na trabaho. Hindi mahirap na trabaho, pero dahil medyo terror yung employer mo, pero kinaya, di ba? Kasi ako, ang iniisip ko, may sasahurin ako kada katapusan. Yun ang lagi kong iniisip, kahit gaano ako pagod. Yun yung naranasan ko sa Singapore. For more than 7 years ako doon. Isang employer lang din kasi nagtiyaga ako, nagtiis talaga ako na kahit ang dami-dami mong trabaho, ang bigat ng nararamdaman mo. Pero, that time, never ako nagreklamo talaga at hindi ko iniisip yung ganung bagay. Hindi ako nagiging emotional that time doon. At doon ako rin natuto na maging matapang. Harapin ang lahat ng hamon sa buhay. Kasi doon talaga, as in, malalaki ang bahay doon. Tapos, 3 din yung alaga mo, pero malalaki na sila. Pero nung lumipat ako dito sa Hong Kong, grabe, sobrang blessed talaga ako sa employer ko. Very understanding talaga sila. Ayan, katulad ngayon, di ba? Magagawa ko lahat ng gusto ko. At hindi naman lahat ng gusto, no? But, you know your responsibility, ika nga. So, always know your responsibilities. Hipon. Tapos, isasabay ko na yung okra. Ayan, nakita nyo. So, ayan lang guys, pag nagtrabaho tayo, kahit nasaan pa tayo sa sulok ng mundo, isipin lang palagi natin na, para to sa future natin. Huwag tayong mapapagod, although napapagod rin tayo, yes. Kaya sana, yung pamilya natin, iniintindi rin tayo minsan. Hindi yung magme-message lang, tatawag lang kapag kailangan ng pera. It happens talaga. Sobrang nakakalungkot minsan, diba? Sa buhay natin. Na naaalala lang nila tayo. Hindi marunong magpasalamat. So, sana minsan, kahit minsan kasi kahit anong gawin mong inspirasyon sa kanila, talagang yung panahon ngayon ng mga kabataan, matitigas ang ulo. Kaya, ayan, sa pamilya ko dyan, ayan, alam nyo yan. Kahit nasa malayo tayo, huwag nating pababayaan yung ating sarili. Kasi, tayo rin naman ang talo. So, ayan guys, luto na yung ating hipon. Tatanggalin ko muna siya. Ganun ako magluto ng hipon. Lagi, kahit yung boiled lang para sa boss ko, na tinatanggalan ko ng balat para ihain sa kanila. Once na nag-dark na yung color, hindi ko na kailangan intayin pa na pakuluan ng matagal.
So, ayan. Sarap-sarap ng amoy ng bango. Char. Minsan yun, no, kaunting appreciation lang is talagang natutuwa tayo. Kasi, hindi lang dapat puro yung message na natatanggap natin is pahingi ng tulong, pahingi ng pera, ganyan, diba? Mamasta din minsan lang kahit wala kayong kailangan kasi kami ganun lang ang napakasimple lang ng aming pangangailangan sa buhay na yung mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas. So dapat marunong din umintindi kasi hindi lahat katulad ko dito na ito na yata yung kangkong, no? So yung kangkong natin, luto na kaya yung okra. So ito talagang nagluluto ako like 2 to 3 times a week ng gulay. Kahit na ano dyan. So, pakainin natin yung sarili natin ng masustansya. So, this is sinigang na gulay. Char! Kasi yung hipon ko 5 piraso lang. Kasi ako lang naman ang kakain. And more on sabaw lang ako at gulay. Okay na ako. So, diba? Kainin natin ng masarap yung sarili natin. Huwag natin pabayaan. Kasi diba pag nagkasakit tayo dito sa ibang bansa, as in, grabe talaga. Yung lungkot mo talaga dun yung mararamdaman. At sa tuwing ika'y... So, ayan guys. Ito lang buhay natin araw-araw. Linis ng bahay, maglaba, magluluto ng pagkain ng ating amo. Ayan, saan na natin. So, ibabalik ko na yung aking hipon. Eh, diba? Tcharam! Sinigang na hipon. Kasi nagtira talaga ako kagabi. Bumili ako ng fresh. So, dinain ko kagabi. So, sabi ko, magtitira ako para sa aking lunch ngayon. O, diba? Okra is my favorite, guys. Kahit ano pa yan. Number 1 talaga sa akin yung okra. So, ayan. Luto na siya. Sinabay ko palang magsaing ng kanin, no? Para pagkatapos maluto ng ulam ko, luto na rin yung kanin. So, ayan guys, habang inaantay ko yung kanin ko, umigop na ako ng sabaw. Napakasarap, grabe. So, ayun lang, yun o. Ang puhunan lang natin dito sa pag-abroad is patibayan ng loob, ng isip. You have to be mentally, physically, and emotionally ready talaga sa lahat ng bagay. Yan lang ang puhunan mo papunta dito sa abroad. Napakasarap. Treat yourself as much as you can. Kasi ako, naging matapang talaga ako nung nagtrabaho ko sa Singapore. Grabe talaga yung employer ko doon. Hindi siya yung pero yung tipong hindi ka makakaupo. Lalo na pag nandiyan sa bahay. Wala kang pahinga. Maghapon ka talagang galaw ng galaw as in non-stop. Tapos yung kain mo lang, very limited time. Like, wala pang 5 minutes, dapat tapos ka na. Tapos yung tira ng pagkain mo is like 2 pirasong dahon. Ganun lang. Pero, nakayanan yun. Kaya binigay ni Lord sa akin dito sa Hong Kong na the best. Malayong malayo. Nag-break contract ako dun sa Singapore. Yes. Pero yun, unexpected. Siguro si Lord na rin gumawa ng way para makaalis ako dun. Hindi naman yung sinasaktan tayo or what. Kayang-kaya ko kung hindi siguro nangyari yung isang bagay na yun kung bakit ako napabreak contract. Siguro hanggang ngayon dun pa rin ako. At siguro hindi ko na-meet si Boss Teacher lang. So, ayan guys. Let's enjoy life and let's take care of ourselves. Kasi ito yung puhunan natin. Ito yung ating panlaban, yung katawan natin. Kasi pag mahina talaga tayo minsan, grabe as in. Alam mo yung feeling na pag may nararamdaman ka, tapos parang, di ba, mag-isa ka lang, doon mo marirealize lahat ng bagay na I have to save a lot of money. Charot, yun yung isip ko, yun yung mindset ko ngayon. Kasi parang feeling ko, katulad ko, wala akong anak, di ba? So parang, you have to secure your talaga,
finances talaga. Para one day, pag tumanda ka na, you have nothing to worry. Kasi, masosustain mo yung, yung lifestyle mo. Just live very simple, that's it. Boy, you got my heartbeat running away. So, ayan na guys, sinintay ko yung kanin. Ang sarap kumain ng sinigang. Kailan pa ako last nagluto ng sinigang? Matagal na eh. So, ayan, hintay ko lang kanin. Siguro another 7 minutes. So, ayan, manunod muna ako ng basketball, Lakers. Pakainin natin ng masarap ang ating katawan. Charot lang. So, ayan guys, dapat kumain tayo ng maraming gulay. Gulay is life, guys. Yes. Mahilig talaga ako sa gulay, guys. Kahit gulay lang ako araw-araw, okay na okay ako. Lalo na pag may sabaw. Pabay sabaw, hihigop ka ng bataw. So, ayan guys. Ala, konti na lang yung sabaw. Gusto ko, bala ko magmerienda ng kanin mamaya. Magmerienda ng kanin. Hindi ako mahilig magmerienda, di ba? So, kailangan magtitira ako. Naku, delikado. Baka maubos to. So, ayan guys. Grabe yung sarap-sarap. Uy! Lame kayo! So, ayan guys. Tamad akong maglagay ng mesa. Tamad akong maglatag ng mesa. Galit ka talaga. Ang init ng sabaw. Natapon tuloy sa pajama ko. Tamad akong maglatag ng mesa. No, ayaw kong maglatag ng mesa, guys. So, ayan, kain tayo, guys. Ayan, kailangan natin magpaka-healthy kasi ang puhunan natin dito ay katawan. Oh my goodness. Pag nitong ulam, ma-only rice tayo. Ay, naku. Init. Sinigang is the best. So, ayan guys, pag nagluto kayo ng sinigang, yung hipon, hindi mo kailangang i-boil lang napakatagal. Lalabas din naman yung lasa eh. At the same time, huwag masyadong asiman para masarap. So, ayan guys, kain muna ako. Thanks sa lahat ng mag-share ng aking video at magla-like at magko-comment palagi. Abangan nyo. Magpapa-Gcash na ako. Yes! Thanks for watching!